Usapan po natin ang mga development patungkol po dyan sa hearing na ginawa ni Senator Amy Marcos. Alam nyo mga kababayan, may tila na bahagang buntot. Ha? Tila na bahagang buntot. No wonder siya po ay pinagbitbit ng champagne glass ni Lisa Marcos dahil mukhang nabahag ang buntot nitong Senate President natin na si Chis Escudero. Papaliwanag ko kung bakit ha. Ito, pakinggan ho natin itong mabuti. Kayo na ho mismong humusga. Siya po ba ay umiiwas pusoy? Nabahag ang buntot? O talagang kailangan lang ng dala ng pangangailangan, ika nga. Kayo na ho, bahalang maghusga. Ipapaliwanag ko sa inyo. Ito. Ayan. Ito yung kanyang bagong pinalabas na press con. Ito, kahapon po ito. O, play. Kasi yung hearing ni Senator Amy, kaugnay ng di umano, dahil wala pa naman sa akin tanggapan yung request sa pag-i-issue ng subpoena. At sabi ni Amy, nandun na daw nung umaga. Ngayon, wala pa. Ang gulo-gulo nyo talaga? Ang gulo-gulo nyo. Hindi, baka ito yung pangalawa. Ito yung siguro yung pangalawang sinasabi ni Amy. Pero yung una, tingnan natin. na ito daw ay may kinalaman sa kalayaan ng Senado. Nais kong sabihin, ang pagiging malaya ng Senado ay hindi pinapatunayan sa kada isang insidente kaugnay ng kagustuhan ng isang miyembro. Sabit yan. Sabit yan, sir. Ipapaliwanag ko sa iyo, ha? Ipaliwanag ko lang sa iyo. Sinasabi niya, ang kalayaan ng Senado ay hindi napapatunayan ng isang instance lang o isang pagkakataon. Tama ka dyan. Tama ka na hindi napapatunayan ito. Kailangan mo ng maraming instances para masabi mong tunay na malaya, ika nga. Pero, ito ang pero dyan. Pero, kung ang isang bagay ay hindi kayang panindigan, nagkakaroon ng problema sa credibility ng kalayaan ninyo, lalong-lalo na ikaw, yung credibility mo bilang isang Senate President, yung credibility mo na ikaw ay independent at nagdidesisyon ng sarili mo, malaking problema natin. Ibig sabihin, tila nadidiktahan ka ng Malacanang. Maaring mo sabihin na hindi lang ng isang instance napapatunayan ng kalayaan sabihin ng kalayaan kasi sinasabi niya yung pagiging independent ng Senate. Tama ka naman dun Kailangan, malay mo, doon sa ibang bagay, tumayo kayo bilang independent body. Pero ito kasi, ito yung mismong masusubok, ika nga. Masusubok kung talaga bagang ang Senado ay independent sa Malacanang. Kasi ito yung direct na banggaan ng utos ng Malacanang at yung batas na ipinatutupad ninyo. So direkta ito. So maaring sasabihin mo hindi ho mapapatunayan ng iisa, pero gayunpaman sira ang credibility mo. Bilang Senate President, bakit mo pahihintulutan ang ganitong klase na desisyon, ika nga, na tumiklop kayo sa utos ng Malacanang? Ito'y mababakas, makikita at mapapatunayan sa direksyong tinatahak ng aming institusyon. Yun nga ang direksyon ninyo Tila ang direksyon ninyo, sunod-sunuran sa kautusan ng Malacanang. Diba? Ito na po yun Ito na po yung tipping point Ito na, wala na hong ibang masasabi natin. Ano ba? Kayo ba'y malaya, independent o hindi? Kasi magkaiba ng utos Di ba? Magkaiba kayo ng tinatahak. May sarili kayong rules, may sarili kayong batas. Pero binabangga ng Malacanang. Ang tanong, titiklop ba kayo o hindi? Mamaya papaliwanag natin yung dahilan niya. Kasi may palusot siya dito Ito yung palusot niya. Nasabi ko na kanina, at alam na rin niya yun, na dahil sa pag-invoke ng executive privilege na sang-ayon sa mga naging desisyon ng Korte Suprema, ay minabuti ko na ito'y i-refer sa legal ng Senado para sa gayon ay matiyak
na ang aming gagawin O, tumatawag si Hart. Ay, hindi si Hart yun. Ikaw naman banat ba yun? Ay, nainggit ka na naman kasi single ka eh. Hindi. May nagriring kasi yung telepono niya eh. ay hindi makakadagdag ng gulo at hindi maglilikha ng constitutional crisis. Dahil sa So, ang ginawa niya, pinasa daw niya sa legal ng Senate. Okay? Sa madaling salita, umiiwas pusoy talaga siya. Sa madaling salita, kung ano man daw ang desisyon ng Senate legal team, yun ang kanyang somehow papanigan. Okay? So, pag sinabing ng Senate, ng Senate at sinabing, oo, magkakaroon tayo ng problema, so wag mo nang pirmahan niya subpina. Tapos, siyempre, alam mo sasabihin ni Escudero, alam ko na eh. Sabi ng legal ng Senate, ganito daw at makakagulo pa ito sa ating bayan na dapat tayo nagkakaisa sa tunay na problema ng ating bansa. Ganyan, di ba? Alam naman po natin yung mga karakas na ganyan eh. O, di ba ho? O, ito ang problema ko dyan. Ang problema natin dyan, meron kang katono. O, yung piyok mo, ika nga yung kanta mo, may katono. Sino? Si Marcos. Ganyan din ang tono ni Marcos eh, nung tinanong siya, akala ko ba we are no longer part of the ICC and you said na we are no longer, wala nang authority ng ICC sa Pilipinas. Ano masagot niya? Interpol. Hindi kami sumusunod sa ICC because we are no longer part of the ICC, but as a country who cooperates with Interpol, so Interpol ang may kasalanan. Interpol ang sinusunod namin. So, ginawa niyang scapegoat yung Interpol. Sounds family? Sounds familiar, mga kababayan? O, ganyan din si Jace Escudero. Ganyan ang kanyang direksyon. Pag sinabi ng legal team, hindi naman kasi ito decision ko, decision ng legal team. O, ilusot ka na naman. Ganun ang dating, ya? Pare-pareho kayong walang yag balls. gago! Yun ang katotohanan. Hindi ninyo kayang panindigan ang tunay na batas sa Pilipinas. Ang simple-simple lang ho niyan. Sa dulo, anumang compulsory process na i-issue ng Senado na hindi kayang ipatupad ng Office of the Sergeant at Arms, syempre hihiling ng tulong yan sa tanggapan ng Philippine National Police. Paano mo ipapatupad yon kung hindi sumasang-ayon ng executive doon? Yan ang simulain at bahagi ng tinatawag nating constitutional crisis na hindi ko papayagang mangyari o makadagdag pa sa kasalukuyang mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Yan. So, yan ang kanyang palusot. O, alam na natin ang desisyon niya. Alam na natin ang desisyon niya na hindi siya papabor sa subpina because there will be a constitutional crisis. Alam mo, padre, simpleng-simple lang ito, makinig ka ha. Naintindihan ko kasi yung sinasabi. O kasi ako, open-minded ako. Iniisip ko rin yung dahilan niya. May punto naman siya doon. Paano mo isusubpina si Marbil, si Torre, ang sekretary? Paano mo isusubpina? Sino ang aaresto sa kanila? Iuutos mo sa Sergeant at Arms, sa pulis. Sino bang head ng pulis? Si Marbil. Di ba? Sa tingin mo, aarestuhin, iko-contempt ng pulis si Marbil? Imposible. May punto ka dyan. May punto ka dyan, padre. Pero, isa lang masasabi ko sa'yo. Hindi yun ang punto ng taong bayan. Ang punto ng taong bayan ay wala na kaming kakampi sa gobyernong ito. Na supposedly, the government is for the people. The government should be of the people. Kailangan itong gobyernong ito ay para sa taong bayan, nagsisilbi sa taong bayan, ang namumuno ay taong bayan. Pero dahil sa ginagawa ninyo, na tila wala na kaming kakampi, kahit sa Senado, ay isang kalapastangan sa ating konstitusyon. Bakit o kanyo? Dapat diba, all powers in the government, all authority emanates from the people. Ngayon, dahil sasabihin nyo lang merong constitutional crisis, hindi nyo nakakatigan ng tama. Naintindihan natin mga kababayan, simpleng-simple lang ito. Sa akin, kung sa tingin mo magkakaroon ng constitutional crisis, still, sign the subpoena, prove to people that Senate is independent. Kung hindi aresto yun ng PNP, it's okay.
at least you prove to the people that you are independent and that you are in the side of the people. Whether maaresto, hindi maaresto, abay problema na ho nila yan. Problema na ng pulis kung hindi sila arestohin. Pero at least kayo nanindigan. Eh dito pa lang, hindi na kayo naninindigan eh. Napakahalatang umurang ang buntot ninyo eh. Paano na ang taong bayan ito? Saan natatakbo? Supposedly, kayo dapat ang tinatakbuhan eh. Di ba? Korte at kayo. Sa korte, alam naman po natin, it's a fact. Matagal talaga sa korte. It takes time. So what are you going to do? Ito lang simple yun eh. Cheese Escudero. Cheese Escudero. Makinig ka ng mabuti sa akin ha. Alam kong ordinaryong Pilipino ko, pero ako po ang isa sa mga nagbabayad ng inyong sahod bilang isang taxpayer. Opo, taxpayer po ako kahit i-check mo. Nagbabayad po ako ng tax. Kaya nga ako nakakakuha ng visa kasi meron po akong income tax. Pero gayon pa man, isang simpleng bagay lang, Mr. Cheese Escudero. Kung may bayag ka, pirmahan mo. Kung may bayag ka, pero kung talagang pinapatunayan mo na isa kang utusan ni Lisa Marcos, wala tayong magawa doon. Sana lang hindi magselo si Heart Evangelista. Diba? Kahit ba sabihin na natin may constitutional crisis kayo eh, at least nanindigan ka. Kaya kahit pa paano, mas bilib pa ako kay Senator Amy kaysa sa'yo. Si Senator Amy, kahit alam niyang tatamaan yung kapatid niya kahit anong iniiwas niya ng iniiwas yung kapatid niya eh, pero obvious naman na kapatid niya ang isa sa mga nang mamando. Kasi, alam naman, don't tell me, si Bersamin, gumagalaw ng hindi alam ni Marcos. Ano to? Natutulog? Natutulog ba si Marcos? Baka ma-over ano yan, ha? Ma-over sleep.